Hindi man po kapani-paniwala na merong mangyayari ay ipinag-utos daw ni Justice Secretary Menardo Guevara sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ito pong si Police Major General Debold Sinas, ang hepe ng NCRPO, na nagkaroon di umano ng birthday party celebration habang ipinatutupad nga po itong quarantine protocols. Inuunahan na natin, hindi naman kapani-paniwala yan eh. Ang sabi ho ni Guevara, there is already an existing order to the NBI to investigate violations of quarantine protocols. Yung kay kay Coco Pimentel hanggang ngayon wala eh. Niniwala pa ba kayo sa Encantada? Ilang taon na kayo? Yung mga ganyang kwento ay katulad lang ho ng kung paniniwalaan, para pa rin tayong naniniwala sa sinaunang panahon na superstition na Encantada, mga kaibigan, at saka mga ermitanyo. Kasama na ho dyan yung pinagpapaliwanag si Mocha, mga kaibigan, sa pagpapakalat ng fake news. Gaano karaming fake news na kinalat niyan, ngayon pa lang kayo mag-iimbestiga. Pagpapaliwanagin, luma na yan eh. Nabasa na namin sa comics yan. At saka huli-hulihan, ang istorya po niyan, patay ang bida sa huli. Yun eh. At gusto naman itong mga senador na naniniwala sa Encantada, mga kaibigan, na parusahan o i-reprimand itong si General Debold Sinas. Pag nagpapaniwala tayo sa mga ganyang balita, press release yan eh. Sabi nga nung PNP chief, sino ba yung PNP chief ngayon? Si Gamboa. Sabi ni Gamboa, Gamboa, wala raw mali ron eh. Ba't pa kayo mag-iimbestiga? Laging walang mali. Di nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Sabi ko nga sa inyo, ako tatanungin ninyo, ba pwede ko sa lokohan? Yun ang katwiran natin eh. Pwede ho ako sa lokohan, wag lang matagal. Nauna kwento eh, sa ginagawa eh, mga kaibigan eh. At kung ano man po, mga kaibigan, ang agenda, ano man ang motibo, ano man ang iniisip na pwedeng mapala sa paggagawad ng interim franchise. Ito'y bill pa lamang, nasa second reading pa lang pasado. Hanggang October 2020, yung pong prangkisa ng ABS-CBN. Alam naman ninyo mga politiko, hindi naman gagawa ng hakbang yan kung walang mapapala, po. Ba nagtalumpati si Speaker Alan. Mga kaibigan, lintikan talumpati. Pagkahuyan si Alan Peter Cayetano,
at saka yung si Senator Richard Gordon. Yan ang pagsabayin mo sa sa mga investigasyon o pagsabayin mong magsalita. Lahat ng okasyon magugulo eh. Lintik ang mga bunganga niyan, mga kaibigan eh, di ba? Walang puknat. Kanya-kanyang agenda lang yan. Kaya kayong mga moron na mga troll, napahiya na naman kayo. Bakwet. Sabi nga ni Harry Roque, bakwet. Si Ike Losada. Bakit napahiya na naman ang mga troll na mga magagaling? Magagaling mag-akusa. Yung mga frustrated broadcaster na mga nabasura. Mga kaibigan, anong sa inyo? Meron pa kayong mga sexual mga issue, mga hindi raw nagbabayad ng buwis. Meron pa isa nagmamagaling na kulamnista na maraming napapaniwalang gago May pa-Hungary pa Ano ngayon? Saan kayo ngayon? Lana, pahiya na naman. Ang tagal na ninyong mga nawala ng kredibilidad, nagsisipagsalitaan pa rin kayo, nagsisipagsulatan pa rin kayo hanggang ngayon. Makapagsip-sip lang kayo. Pwe! Kaya saan? Pinagbasihan ba sa usapin ng prangkisa yung mga pinagsasabi ninyo? Kesyo kami tinanggal ng ABS-CBN Sumakay na hindi ba? Ang issue, prangkisa. O di napahiya kayo ngayon. Ikinonsidera ba yung mga pinagsasasabi ninyo? Sa renewal ng prangkisa? Wala. Belat. Kakaya, no? Kung mga umaste, kung mga makaaste, mga veteran journalist, columnist, Manila Times, leche. Ang bababaw ng utak nyo. Pinabababa ninyo uri ng labanan. Yan, yung mga gawa ninyo, yan na nagpapakilala kung anong klase kayong mga tao. Kamukha nyo lang yung troll na mga walang kwentang pagkatao. I'm sorry, my love. Stoffel kayong lahat. Napahiya sila. Nakakahiya. Sabi nga ni Ate Glow. Nakakahiya. Mga dumidiskurso sa Facebook no yung mga ganito mga tax evasion, mga ganyan. YouTube, kumikita fake news Takin ninyo, may sexual scandal. Mga sa empleyado. Sinaman Hindi naman yun ang pinag-uusapan, sinama ron. Ano tawag nyo sa mga pinag-uhugutan pa ng troll yan,
Ay na, tawag mo rin sa mga yun. Mga patay gutom. Patay gutom, mapag-usapan sila. Yan ang ng troll di ba? Mentalidad. Di napahiya kayo ngayon. Kawawa naman sila, no? Yan ang kaibahan ng rapid fire. Kolum. Hindi naman kolum yan, kulam yan. Kulamnis. Hindi ba, no? Kaya, no? Approve. Second reading. Naggagawad ng provisional franchise to operate. Pinakinggan ba yung mga sexual kung ano-anong issue? Wala eh. Bakit? Ang tawag dun, rule of law. Mga patay gutom na sumikat overnight. Walang puhunan kundi mambuli. Yun ang investment nila, no, ha? Paano sila, ika nga po, nag-i-establish ng credibility. Palibasa, daming bobo na ang gustong paniwalaan yung pabor sa paniwala nila. Alam nila yun eh. So nagpapaka-idiot na sila, sumikat lang, Nasaan ang kredibilidad dun? Yan ang sinasabi natin eh. Puro kayuhin eh. Puro kayuhin, doropot. Magbabalik po ang laging nagkakatotoong pagbabalita ng Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balit, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ito, babasahin natin yung hindi ko inabot yung balita eh. Narinig ko lang, nagtatatalak si si Cayetano eh. Eto na, meron namang online news na eh, naka-upload na eh. Inaprobahan na raw po ng mababang kapulungan sa kanilang second reading, House Bill number 6732 tawag din na an act granting the ABS-CBN Corporation a franchise to construct, install, operate, and maintain radio and television broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Filed by Speaker Alan Peter Cayetano and several lawmakers. Banahawa ko kay Sino ba yun? Si Bonjing? Si Jimmy? Said Bulaga? Mga kaibigan. Yan. So, asan ngayon yung issue ninyo? Isinama ba na pagbasihan ng Kongreso yon? Hindi. Bakit? Kasi walang kaugnayan eh. Ganito, rule of law para sa mga gago
ang proseso kahit saan ganito. Halimbawa, punta ka sa korte. Di ba? Ito malinaw. Hindi ito pagdunong-dunungan, totoo to. Kahit sinong abugago, tanungin ninyo. Pag ikaw, kinasuhan ka ng murder sa hukuman, may kaso ka na sa hukuman. Halimbawa, murder ang kaso mo. Ano gagawin sa'yo? Lilitising ka. Hindi ba? Ngayon, saan kang kaso lilitisin? Ba di siyempre, dun sa kasong isinampa sa'yo na kasong murder. Ganun yun eh. Oh, di ba? Ngayon, pag ikaw ba nililitis na ron sa kasong murder, mga idiot, ito pakinggan ninyo. Simple lang ito. Ito hindi nangangailangan ng talino dahil ito'y common sense. At ang tawag dito ay rule of law. Lilitising ka ba, bang nililitis ka ba sa kasong murder, pwedeng magsalita kung sino mang pauupuin doon sa witness stand. Sasabihin niya, yung si Pedro na kinakasuhan ninyo ngayon, nako, ang daming inasawan yan. Di ba? Pwede mo ba sabihin yun? Baka maano ka. Anong tawag mo ron? Mareprimand ka. No? May tawag sila ron eh. Contempt. Mako-contempt ka. Kaya yung mga pinagsasabihin ninyo, mga hindropot kayo, contemptuous yan. Iko-contempt ka ng court. Bakit? Wala sa lugar yung sinasabi mo. Hindi pinag-uusapan sa akusado na nasa hukuman ang ibang kaso maliban sa murder. Kaya hindi mo pwedeng ungkatin doon, estapador yan eh. Ba't mo sasabihin yun? Kinalaman nung sinasabi mo, tatanungin ka ngayon, mamimilipit ka na pag tinanong ka. Teka muna, ano yung mga pinagsasabi mong yan? Babanatan ka na nung abogado. Anong sasabihin sa'yo? Saan mo na, kaugnayan yan dito sa kasong murder? Sige nga. Meron ba? Wala na. Maswerte kung palayasin ka lang. Mga kaibigan, di ba? Baka i-contempt ka. Pag kinontempt ka, pwede kayo ipakulong ng judge. Kaya kayong mga gago, kayo nagpapaniwala sa mga nagsisipagsulat ng kung ano-anong issue na ang pinag-uusapan sa issue ng ABS-CBN ngayon yung franchise. Ngayon, may iba ka palang kaso. Nasaan yung demanda nun? Nandun sa ibang korte. Doon ka pumunta sa korting yun. Tumistigo ka ron. Gago. Di ba? Kung may kaso mga iba yan. Wala akong kaso eh. Mas lalo kang gago. Wala palang kaso yan pinagsasabi mo. Malayo yan sinasabi mo dito sa kasong murder. Kaya nandito ngayon tong akusado at nililitis. Kundi ka tarantado't kalahati. Tama hindi? Tama. Kakaya, nakakaya ang mga hindaropot, sip-sip buto, patay gutom, sumikat at mapwesto. Yan ang Ako, may pwesto ko, halimbawa, hindi ko kayo kukunin. Kasi imbes na makatulong kayo,
nakakasira kayo. Ha? Hindi lamang, sa inyo kasi, ito kasi mga hayop na ito, hindi baling makasira eh. Ang importante, mapabuti sila sa pagsisip-sip nila. Kaya nila ginagawa yan, nagsisip-sip sila. Hindi ho ba? O di ngayon, pahiya kayo. Asan kayo ngayon? Ito yung sinasabi ko. Ang issue is franchise. Kung meron kang issue, alam mo, ang ABS-CBN, merong mga tuntuning ipinatutupad, halimbawa, ang gobyerno para sa prangkisa. Sabihin mo kung ano yung nilabag nila ron. Hindi sasabihin mo may sexual harassment. Hindi kami sinweldoan, tinanggal kami sa trabaho. Wag niyong isakay dito yan. Kahit kanino, wag niyong gagawin yan. Dahil yan ay masama. Nakakasira yan. Lalo na sa mga walang muwang. Na mahahawa dyan. Sipin mo, kung ikaw may anak, pinagsisikapan mo, mapag-aral ang anak mo para magtamo ng karunungan o magkaroon ng magandang pundasyon sa karunungan, kaalaman, upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Pagka ganyan na ho ang lipunan natin, sipin mo, puro lahat ng gustong dumikit sa presidente, walang hiya. Bay, dapat kayong mabahala. Halimbawa, gustong magpasiklab nung nagpapanggap na namimigay ng bigas. Di ba? Gusto niya halimbawa. Pagkatapos napakasama ng record nitong taong ito. Baka sabihin nyo, hindi, wala namang kinalaman yung record niya sa bigas ibang issue yun kasi yung bigla ka nalang susulpot, yan din yung mga troll biglang susulpot, tapos ang gusto nila, mas maging kapanipaniwala sila kaysa sa mga marami ng pinagdaanan at kasanayan. Di ba? Mas marunong ka pa dyan. Pero hindi mo naman ginagawa yan. Alam mo, bilib ako ngayon sa mga hayop na ito. Nung araw kasi, pagka nagkamali ka ng konti, ng paniwala mo, at nabuko ka, nakakahiya Dapat apologize ka ng konti. Di ba? Para masabi ng tao na lahat naman ng tao nagkakamali. Di ba? Pero ngayon hindi. Itong nagtataguyod ng mga kahayupan sa social media at saka itong mga ilang kaalyado, umaalyado, nagsisip-sip boto sa Pangulo sa iba't ibang paraan, masamang paraan, ang ginagamit nila, ang ini-employ nila na pamamaraan. Mga kaibigan, ito yung mga walang karapatan to, kaya huwag na kayong magtaka kung meron mga ganyan. Dati niya ako ron meron pa nga isang bakla, di ba? Si Chupot, yung Supot. Ang yabang nung araw nun. Yung Jobert Sukal dito. Sinibak pala ng ABS-CBN yung programa nun Wala na pala yun lintik ang kayabangan ng mga kaibigan Ngayon, para siya makagante sa ABS-CBN, sa pagtanggal sa kanya, nakiki-Duterte ngayon. Nakikibanat doon sa mga artista na nagpapahayag ng kanilang saloobin.
ikaw Chupot, Jobert Chupot, wala kang karapatan na magsalita sa ganitong issue. Ha? Sa panahon na ang pinag-uusapan ay issue at prangkisa ng ABS-CBN. Huwag mong isakay yung pagkatanggal sa'yo dun sa issue ng prangkisa. Gago. Ha? Sour graping kayo. Wala naman pala kayong masasabi tungkol doon sa prangkisa na nagsisipagsalita. Para ano? Mapansin kayo. Para makahanap kayo ng kakampi. May kaso ka pala dyan tinanggal ka pala dyan ba't hindi mo dinimanda, gago? Bakit ka makikihalubilo sa issue ng politika? Yung mga hayop na yan, yung ibang nasa entertainment, di ko naman nilalahat Marami naman akong kilalang matino dyan Pero itong mga punyetang ito, wag nakikialam sa issue ng politika. O ngayon, hindi nyo alam yung pinapasok ninyo. Ha? Yun lang, paghalungkat sa mga buhay ng mga artista, mga hayop na ito. Kumpulutanin yung mga artista, akala mo, wala nang mga kaluluwa yung mga tao Kung siraan Mga kaibigan lahat binubulat-lat Hindi ba? Pagkatapos, nitong mga bandang huli, kung napapansin ninyo, marami dyan yung mga pipitsugi na yan. Nakikihalo na sa politika. Nakikisip-sip na sa mga politiko. Paano? Bakit kayo nagsusulat ng tungkol sa politiko? Entertainment yung mga pinagsusulat ninyo. Sa entertainment kayo section nakalagay. Ba't kayo nakikihalo sa politika at ginagamit nila sa image building yung kanilang mga entertainment column para purihin yung mga gagong politiko. Lalo na mga magnanakaw. Nawala na kaayusan Alam mo nung araw, meron na rin mga bakla na entertainment columnists o writers, pero mga disente yung mga inabot ko. Ngayon, walang hiya na Paninira na talaga ginagawa Yan. Yan ang klase ng pagbabalita nun si Chupot. Magpatuli ka muna, gago. Nakikihalo ka na naman sa politika, wala ka nang programa. Tapos, yung pagkatanggal sa'yo, inihahalo mo rin sa issue na naging amo mo. Di wala kang utang na loob, gago. Kung meron ka mang issue against doon sa former, kung yun naging employer mo, abay, meron venue para dyan. Ano yun? Punta ka sa labor. Labor case yan mga kaibigan. Hindi ba? Doon ka maghabol. Ba't ka yung nakikihalubilo sa sinasabi ng Coco Martin? Kesyo kilala ko, marami ko alam niya kay Coco Martin. Ganyan naman kayo Hayop kayo ano kung marami kang alam? Bastos. Di ba mga bastos yan? Ano kaugnayan nun? Hindi niyo ba alam masama yun? Nasa Biblia yun. Huwag mong isisiwalat yung lihim ng tao. Hindi bale kung public official yan, nagnakaw yan. Okay lang yan Mga kaibigan, pero personal na buhay, sinisira ninyo yung mga tao. Sino ba kayo? Para. Sino ba kayo, mga kaibigan? Sipin mo, nawalan siya ng tinanggal siya. Kasi yabang-yabang mo Lahat ng tao sinisiraan mo
Mga kaibigan, ba't di ka humingi ng tulong doon sa dating nagbibigay sa iyo kay Arne Enriquez tsaka kay Jinggoy? Di ba? Yan sinasabi lang natin. Kala mo ito mga walang... Alam nyo nung araw, hindi pa... Maraming entertainment columnist akong kilala. Editors, writers, bading. Pero hindi katulad nito mga to. Mga kaibigan. Mga respetado yun. Kasi, hindi nila ginagamit yung pagiging bakla nila para lang ma-connect yung isinusulat nila sa publiko. Diba? Pati mga lengguwahe nila, hindi ganyan yung ngayon. Iba. Mga disente. Marami ako nakilalang ganyan. Kaya yun, nire-respect. Si Pabatini na lang. Nagbo-broadcast dito, di ba? Si Pabatini, kahit ganon, hindi bastos na tao. Wala siyang sinasabing nagsasabi siya ng chismis, pero hindi masasama yung choice of words niya. Hindi nakakapsira doon sa tao. Mga kaibigan. Kasi maraming paraan yan eh. May paraan yan eh. Ngayon, kung public official yan na nagnakaw, karapatan mong gawin yun. Pero, yan, ito, sinasabi ko, dinudugtong-dugtong ko na. Ha? Mga kaibigan. Kasi, nakakabuisit eh. Nawala tayo sa issue eh. Pinepersonal na yung mga may-ari, kahit ba walang yayan eh. Sabi mo, hindi nagbabayad ng buwis, pumunta ka sa BIR. Pag yan napatunayan mo, magkakaroon ka pa ng reward eh. Di ba lahat ng mga merong ganyang kampanya ang BIR? Kapag ka ikaw, merong na-provide na information, evidence, laban sa isang tax evader, mga negosyanteng malalaki. Ha? Bibigyan ka pa ng reward eh. Ba't di kayo nagpunta ron? Yan ba dyaryo? BIR ba yan? Yan ba social media? Yan ba ang venue? Hindi yan. Kung may kaso, yun ang kaibahan eh. Pag nasa media ka, bago mo ilabas yan, yung sinasabi ninyo, tax evasion, hindi nagbabayad ng buwis, meron ka ng pinagbasihan. Halimbawa, may nag-file sa kaso. Pwede mo ba sasabihin lahat eh? Ito si ganito, ganito. Ito si ganito, ganito. Asan yung pinagbasihan mo? Yan ba nagkakaso nung yung sinasabi mo, yung inaakusa mo sa tao? May kaso ba siya nun? Sige nga. Yan ang kawalangyaan sa media eh. Pinayagan eh. Pati mga baboy na kung sino-sino lang. Nakakapagsulat. Mga kaibigan. Ha? Kaya nababoy yung industriya. Hindi kayo magiging effective sa ganyan. Hindi yan ang paraan. Kung walang issue itong prangkisa, sige, bumanat kayo. Pero siguraduhin ninyo. Kaya nyo inaabuso yan, nakita nila kasi may mga troll. Ba, lumulusot ito lumulusot nakikisakay na rin sila roon. May mga gumagawa pa ng video, nasusuka ko mawalang galang na. Hindi kami pinasweldo tinanggal kami sa trabaho. May kaso nga kami sa lewa. Yun pala naman Ano kinalaman sa prangkisa nun? Pwede ka bang pumunta sa korte? Ito. Kaso nito, murder. Ikaw, testigo ka. Ano masasabi mo doon sa kasong murder? Di kasi yan, mayabang yan Baka galit ka lang dito. Kahit sa korte pagka may galit ka doon sa tao, hindi tinatanggap yun.
pagka na-approve na ikaw, titistigo ka dahil may galit ka rin sa akusado, hindi pwede yun. Malamang, hindi tatanggapin ang iyong testimony sa husgado. Yun ang rule of law. Ngayon, kapag yung mga ginagawa ninyo, yan ang rule of law, wala na tayo. Wala na tayong batas na susundin. Tandaan ninyo, tayo, may gobyerno, may batas. Ang tawag dyan, we are, sabi nga nung sa English we are a government of laws and not of men. Yan yung essence ng rule of law. Katulad niyan, napahiya kayo. Kontra-kontra kayo sa prangkisa, yan, binigyan tuloy. Bibigyan yan. Kasi wala kayong nag-hearing na ito sa Senado kung matatandaan ninyo Wala silang naipakitang proof. Ebidensya, basihan, na merong nilabag ang ABS-CBN. Tsaka ito, tandaan ninyo. Pag yung issue sa prangkisa na yan, pinalala nyo, gusto nyo lumala, maraming sasabit na talagang violation ng franchise. Binigyan ko na kayo na example, di ba? Ang batas, halimbawa, isa dyan, ikaw nag-ooperate ng station. Sa Maynila, dapat, sa Metro Manila, allowed ka lang ng 1 AM, 1 FM. O kung may TV ka, allowed yan. Isa-isang franchise yan. Bawat channel may franchise yan. Bawat kilohertz, megahertz, merong franchise yan. Mga kaibigan. So, bawat frequency na nasa iyo, ang entitled ka lang, frequency ng AM, isa. Frequency ng FM, pwede mong pagsabayin yun. Isa. Tig-isa. TV, pwede yun. Tig-isa. Sige. Kalkalin nyo yan. Yan ba nasusunod o hindi? Nasabi ko lang Yan ang bibira. Hindi yung hahaluan mo yung prangkisa Mga prangkisa pinag-uusapan, di doon ka sa violation ng franchise pumunta, hanapin mo yun. Pero kung wala ka nun, tapos sasabihin mo, may sexual harassment, may kumpanya sa Hungary, gago kayo. Ano kinalaman sa prangkisa nun? Ano kinalaman sa prangkisa nun? Labor case. Kung tinanggal ka, dapat nagdemanda ka kung gusto mong maghabol. Kung sa palagay mo naapi ka, naagrabyado ka, meron niyang proper forum. Naintindihan nyo na kaya? Para rin sa mga gago, sa mga tabogo. Pahiya na naman kayo. Ayon daw po dito sa bill na ito, kasi hanggang third reading yan, di ba? Tapos pupunta pa yan sa Senado. Under the bill, ABS-CBN will be granted a provisional franchise. Provisional, temporary yun, ibig sabihin. Habang hindi pa siguro na fully na bibigyan ng tamang pagkakataon yung prangkisa. Tataka nga ako bakit may pa provisional pa. Dalawa lang naman yan
Disapprove, approve, or disapprove. Ganun lang yan eh. Oh. Pero, dahil nga kasalanan ng Kongreso ito, sila ang granting authority, bakit hindi, alam naman nilang may expiry date yan. May expiration yan. Bakit hindi ninyo tapusin? Hindi ba? Ang daming chechi bureche, may mga busy kami. Busy saan? Saan kayo naging busy? Sa COVID? Wala nga kami nakikitang nangyayari. Nakikita ko lang, bawal to. Bawal yun. Mga kaibigan, ano pa? Wala ng ECQ. May MCQ. Meron ng ano. Ano na ito naririnig natin. Wala na, hindi na nagkakaintindihan eh. Iba na naman ngayon. Kahapon mananatili sa ECQ ang Metro Manila. Ngayon moderate. After May 31 daw. Mga kaibigan, ngayon, tutuloy natin itong sinasabi ni Cayetano. Itong balita sa ginawaran ng provisional franchise hanggang October 31. Sabi, doon sa bill na ito, na ang author ang sponsor si Alan Cayetano. Through this measure, siguro hindi siya ngayon speaker, hindi siya naging senator, kung hindi nagkaroon ng programa yung tatay niya nung araw dun sa ABS-CBN. Kumpanyero, kumpanyera. Yan pa isang problema ng media ngayon sa media. Kaya ang media, unti-unti, ako aminin ko sa inyo, talagang nasira ang media, napasok ng mga katarantaduhan. Isa-isahin natin yan. Si Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Alam mo ba yung kantang yun, Ariel? Solitaire. Ito naman si Norman Caballo, madalas to sa Solitaire Hotel casino. Ano pala yung Soler? si Times 100 yan Tawag pala dyan sa casino. At saka ng mga iba na kasama niyan, si Times 100 yan. Pag yan niya, may hawak na 100,000, 10 milyon sa kanya yun. Times 100 nga po, mga kayo. Kaya pala siya tinawag na times 100. Doon naman meron ako naalalang kasabay ko nung araw nagsisimula kami. Mga bago pa lang tayo. Bantay. Ngayon, low rolls na siya Dati, Jose Feliciano siya Pero si Bobby, nakita ninyo, bagay sa kanya lahat ng kanta, hindi ba? Kahit ang hirap gawin may falsetto, di ba? Laki ng boses, pagka yung mga stylistics, mga Blue Magic, mga kaibigan, di ba? Bagay na bagay sa kanya. Yan, pati ang napakinggan ninyo, pwede siyang, iba talaga ang isang entertainer, nasanay sa banda. Kahit yung mga singer,
Pag yan, nag-solo, ang galing yan. Pagka yung dating singer sa banda, nag-solo, ang galing yan, mga kaibigan. Pinakamagandang training ng isang kumakanta, banda talaga sa totoo lang. Bueno, balik tayo ngayon sa pinag-uusapan natin. O diba, nabanggit natin kanina, siguro wala sa politika ngayon si Alan Peter Cayetano kung walang ABS-CBN. Yung tatay niya may programa nung araw dun Ano yung ibig natin sabihin kanina? Ito matagal ko na sinasabi nakakasira sa media yan. Yung wag naman magagalit bagay yan ano yan decision call ng isang media organization yan, di ba? Ng publishing at saka ng broadcasting kung sino gusto nilang ilagay. Kaya lang, para sa akin, hindi magandang tignan. Hindi tama, hindi wasto. Yun yung dinadakdak kanina ni Alan Peter Cayetano Yung kinakailangan maging objective ang ABS-CBN dahil may mga accusation laban sa kanila na sila'y bias. Talaga magkakaroon ng bias yan. Umpisahan mo doon sa pagkuha nila, paglalagay nila ng programa para sa mga public official at saka politician. Mga kaibigan, nakakasira yan sa propesyon ng media. Kaya ako kung kung halimbawa ako gumagawa ng batas, kaya lang hindi gagawin to ng isang pangkaraniwang mambabatas Matatakot Kasi baka magkaroon siya ng kaaway. Pero kung ako, ang mambabatas, ito noon ko pa sinasabi, matagal ng panahon, dapat ipagbawal yan. Nasisira ang propesyon ng mga nasa media pag nahaluan kayo ng politiko. Ang sinasabi kong politiko at saka public official, yung incumbent. O kaya kasalukuyang nasa gobyerno. Anong sasabihin niya na objective? Di ba binanggit ni Cayetano, yung mouthpiece daw yan ng propaganda raw. Propaganda yun Pag politiko ka, may pwesto ka, public official ka, nakapwesto ka, wala ka dapat sa media practice. Marami kang hindi pwedeng gawin. Kung tutuusin, dapat kasama yan sa Republic Act 6713. Mga kaibigan, sa ethical standard for public officials and employees, dapat kasama yan na hindi ka pwede habang ikaw ay nakaupo sa gobyerno, may pwesto ka, kay politiko ka, public official ka, ikaw ay nagsusulat. Kaya nga di ba pagka-eleksyon, kunyari ang batas, 6 na buwan magre-resign ka kunyari sa pinaglilingkuran mong dyaryo o radyo o himpilan. Hindi ba? Para maging patas ka sa iba. Dito naman sa sinasabi ko, sinisira mo yung objectivity ng media. Di ba? Nagiging bias ka na. Sa sarili mo pa lang, bias na yan Bakit? Siyempre, babanatan mo ba yung sarili mo kung walang hiya ka? Tapos may programa ka? Pero walang hiya ka naman? Magnanakaw ka naman? Alam naman, ibulgar mo yung sarili mo. May programa ka. Lahat, binabanatan mo. Tapos nagnanakaw ka. O kaya, halimbawa, wala ka naman binabanatan, nagsasalita ka lang, pero nagnanakaw ka rin. Ano yung ibig mo sabihin? Yung programa mo, gagamitin mo para
idepensa mo sarili mo laban sa pagkakabulgar sa iyo ng media? Kalokohan yan. Kaya yung trabaho ng media, inaagaw nila eh. Gusto nila sila na magdidikta eh sa gagawin ng media eh. Kaya nangyari yan. Nagkakaroon ng tinatawag na unholy alliance. Para lang yan yung mga sinaunang panahon eh. Bakit nasira yung mga kaharian? Yung mga kingdom? Di ba dahil sa pakikihalo ng mga pinuno ng simbahan? Bawat kaharian may nakatalagang mga kardinal, mga pare, na nagdidikta. Kaya nga si Kristo pinako sa krus eh. Paano? Sa Biblia, ang termino ron yung unholy alliance, ang termino ron pakikiapid. Hindi sexually. Pakikiapid ang term doon ng Biblia. Ganun yan Hindi ba? Kaya nga sa media, hindi ka pwede maging PR. Kung nagpa-practice ka rin ng media. Bakit? May kliyente kang gago ka yung kliyente mo lang matino? Babanatan mo ba yan pagka walang hiyayan? Di ba? Yan ang mga issue. Ano pa? Kung meron kayong dapat ipagbawal, ngayon pa lang, total, kayo nagsasabi niyan, Alan Peter Cayetano. Kunyari, bias-bias, kung totoo yung mga pinagsasabi mo, gumawa kayo ng bill. Ipagbawal ninyo ang survey. Tatanong nyo, ano kinalaman ng survey? Sa sinasabi mo. Propaganda yan. Nagagamit sa propaganda yan hindi ba? Pagka gusto ko ang panalunin, survey. Hindi pa yun. Sino nasa likod ng survey? Istasyon din Di ba? ABS-CBN din. Yan ang pinakamasama ngayon. Nagpapasama sa eleksyon natin ngayon. Nagpaparumi. Yan survey. SWS, Pulse Asia, lahat yan. Ang purpose niyan, deception yan. Ang hirap dito, pag makakabuti sa kanila, wala silang problema. Pagka hindi sila ang mataas sa survey, doon sila may problema lang. Ano ibig sabihin yan? Bawal nyo yan. Conditioning of minds lang ang purpose niyan. Pinagkakakitaan ng malaki yan. Pero yan ay deception yan. Panloloko yan. Lalo sa dami ng tanga, bobo, at gago ngayon sa Pilipinas. Yan ay pagbawal nyo. Bakit inimbento yan survey? Yun ang main objective niyan Dapat ipagbawal yan sa politika. Anong survey? Survey. Kaya yung iba nagbabase dyan Yung mga bobo. Di ba may mas masahol pa bang propaganda yan? Mga kaibigan, kaya hindi na-elect ang mga walang pera, pero may matinong hangarin. Ang na-elect, may pera, walang ya. Mga kaibigan, nakakalamang na yun. Ang purpose niyan, kaya tinatag yan, walang yan na rin ng mga media Yan ang nagpapakita Bakit? Para i-justify ng media yung validity ng news. Para maging valid yung news, kailangan kasi may pinanggalingan
Hindi ba? Hindi pwedeng sasabihin ng istasyon ng nagbabalita, mataas ho sa survey ngayon si Pedro. Pero wala ka naman pinagbasiya, wala ka naman sinasabi. Paano mo nasabing mataas si Pedro kaysa kay Juan? Basta sinasabi mo lang, wala maniniwala, di ba? Ngayon, para maging kapanipaniwala ang balita, na may pinanggalingan, tinayo yan survey. Pero, yan survey ay deception yan. Mga kaibigan, sa totoo lang. Ang laki ng, pinaliwanag ko na yan sa ibang pagkakataon. Hindi totoo yan. Kung totoo ito. Si Lito Lapid. Si Lito Lapid. Consistent siya. Nasa 5 ba? O 3 leading candidates nung nakaraang eleksyon sa Senado. Pagkatapos ng eleksyon, ito wala pang decision yung mga organization. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Wala pang wala pang decision yun. Kung sino dala. Consistent siya, di ba? Halimbawa, sa number 5. Tapos, naglabas ng decision ng iglesia, kasama siya sa dinalang kandidato. Diyan yung malalaman peke ang survey. Sa buhatan niya ng COMELEC, tsaka mga survey. Tsaka Smartmatic. Pero kahit hindi Smartmatic ang gawin mo, yan survey, nakadesign yan para maging pattern sa resulta ng eleksyon. O di dayaan. Di ba? Ang totoo, wala naman sinasurvey na tao. Ilang taon na tayo? Wala pa ako nalamang kakilala, kaibigan, kamag-anak. Wala. Isalin mo pa yun. Kaibigan ng kaibigan, kamag-anak ng kamag-anak. Na may kamag-anak at may kaibigan pa. Wala ako nalamang ganyan. Survey. Wala akong nakitang naglakad sa karsada, may ID ng SWS, naka-uniforme, wala. Naniniwala kayo sa engkantada. Superstition ang kamukha niyan. Pero nagkakapera. Kung kasama pa istasyon sa may-ari ng survey firm, di doble kita nila. Kumita na sila sa survey, kumita pa sila sa gaila ng politiko. Mga kaibigan, bawal dapat yan. Kasi tinatangay niyan, yung sinisira niyan, yung pag-iisip ng tao. Deception, dinadaya ang tao. Pinaniniwala sa isang fiction. Fiction yan Mga kaibigan fictitious. Di lang fiction, fictitious pa. Mga kaibigan. Ngayon, yan ang talagang dapat na ipasan yung mga batas. Bawal sa gobyerno o sino mang nasa gobyerno, isama ninyo sa 6713. Nabanggit ko na naman yung 6713. Kaya marami nadidimanda, nagnanakaw ngayon mga barangay. Hindi nila alam yan Sabi ko nga sa inyo, dapat lahat ng papasok sa public office, kailangan pinag-aralan niya yan Kailangan meron siyang, dumaan siya sa seminar o crash course, yun lang ang ituturo. Kasi yun ang Biblia ng nasa ng empleyado at opisyal ng gobyerno. Republic Act 6713. Mga kaibigan. So, yan po mga dapat na batas niyong gawin. Hindi ko ano-ano. Ay kami, may panibagong circus na naman yan. Di sa October, iba na namang usapan yan. At merong masama pang epekto niyan, yung ABS-CBN issue. Natatakban yung mga pagnanakaw ngayon. Nasaan yung pondo? Yun ang tanong. Nasaan?
Ha? Pinapagod na lang yung tao sa karireklamo. Magsasawa rin yan sa reklamo. Basta tayo consistent sa nakaw. Ha? Pagpatuloy ang pagnanakaw, yung reklamo, titigil din niya, mapapagod yan eh. Magsasawa. Oh, yan ang strategy nila, mga kaibigan. Di ba? At pagka medyo maingay sila laban sa pagnanakaw, labas natin ulit ang issue ng ABS-CBN. At saka ibang issue na magagamit nating kumot para takban yan. Ha? At ngayon, pakinggan naman natin sa kanyang original composition, mga kaibigan. Hindi ito kamukha nung ibang na iparinig na natin na awitin ni Charlie Fry. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan ninyo ang kanyang original composition, mga kaibigan. Na ang pamagat ay kung pwede lang sana isang original OPM na kanyang nilikha, sinulat at inarrange, at kanya ring inawit. Pakinggan natin ang awiting kung pwede lang sana mula kay Charlie Fry. Sariwa ang hangin, simple lang ang pagkain, at maraming panahon para sa mga minamahal. Waring Diyos ay tumugon, ibinalik tayo muli sa kahapon.
Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Hindi po natin, huwag kayong magkamali baka akala ninyo dinidiscourage natin ang public opinion. Yan pong public opinion, number 1 yan. Kung tama ang paraan mo sa pagbibigay mo ng opinion. Kung naiintindihan mo yung pinag-uusapang issue, walang problema, mag-opinion ka hanggang gusto mo. Pero pag yan, wala ka naman naiintindihan doon sa pinag-uusapan, tapos hahaluan ninyo ng pagmumura, hindi kasali yun. Wala yun. Walang bearing yun, kumbaga. Di ba? Minus pa yun doon sa nagsasalita nun. Sinasabi ko lang, kasi itong bansa natin nga, sabi nga natin, hindi ito pwedeng magparamihan ng opinion. Paramihan ng mambubuli. Hindi pwede yun. Yun yung sinasabing, we are a government of laws and not of men. Anin yung opinion na ganyan, basura yung opinion nyo. Hindi naman opinion actually yan, kaya nga tawag, bullying mga kaibigan, malaki pagkakaiba ng opinion sa pambubuli. Malaking pagkakaiba yun. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ma-distinguish yun. Mga kaibigan, ang sinasabi natin. Kesyo, ang NBI daw po, hinahanap din yung nagsabi rin na masama labang kay Vice President Leni Robredo. Ano masasabi natin? Kundi tell it to the Marines. Mga kaibigan, tagal na nun eh. Ito isa, nahuli na. Yung nagbanta raw itong gagong ito. Yan ang hirap yan. Mga bully yan. Nagbabanta. Bully yan eh. Di ba cybercrime yan eh. Mga kaibigan eh. Ganun din yung paninira lang. Na wala naman kayo pinagbabasya, wala naman kayo pinaghugutang issue. Hindi kayo marunong gumawa ng issue nyo. Di ba? Hindi katulad ng mga impila na meron survey firm. Yun. Para makagawa sila ng issue, maging makatotohanan ng balita, survey kunyari. Pero sila rin pala yung nagsasurvey. Sila rin pala nasa likod ng survey organization. Bueno, si Edmond Benavente ng Milan, Italy ang nagbalita sa atin. Binabati natin na Edmond Benavente, Milan, Italy, noong linggo raw na nakaraan, about 20K ang gumaling sa Italy, 20,000. At ang admission sa ER at ICU dramatically drop, bumaba. Yan po balita. Salamat sa inyong pagbahagi ng impormasyon. Si Matt Bautista, sa Bayanihan Act, yung tanong ito, meron daw napabalita na hindi napabalita sa mainstream media, sa social media post. Sana totoo yun.
Isa raw umuupa diyan sa Lipa City. Isang tenant ang nag-uumapaw ang kanyang pasasalamat sa kanyang landlord. Dahil bukod sa hindi siya siningil o sinisingil sa kanyang upa na 6,000 pesos o mahigit, binigyan pa siya ng bigas nung kanyang landlord. Iyan ang mga bayani ngayon. Dito mga nagmamagaling na. May hayop na si times 100 na yan. Ako. Pangit na mukha. Maitim pa yung pati buto niyan. Maitim na yata eh.